Come in. Magandang umaga po, sir. Okay. Magandang umaga. Sit down, Mr. Adrian Glynn. Hindi pwede itong resume mo. Wala kang ID. Dapat mayroon kang dyan. ID. Paano mo yan? Ano yan? Hindi pwede. Okay, anyway, initial pa naman tayo. Okay, so tell me about yourself. Ako po si Adrian Glenn Calva, 20 years old. Nakatira po sa Buena Vista, Agusan del Norte. Applying for land-based, sir. Land-based? Welder. Okay, what is your skills? Marunong po ako mag-stick welding, FCAW. Land-based, English speaking pala tayo. Okay, English speaking. English speaking because you are going to go to land-based, Canada, Australia, or New Zealand, or UK. So, English speaking. One of my skills, sir, is I know how to stick weld also using FCAW, GMAW, GTAW, gas weld, gas cutting. Okay. What is the difference between stick and GMAW? Stick weld, sir, is allowing using stick rod, and GMAW is using flux wire. No, flux wire. GMAW, hindi yung IPCAW. Wire. Big wire. MIG wire, what is the size of wire? 0.9 pabos, sir. Okay. What is the important in welding, Mr. Glynn? Importance of welding, sir, is safety. Safety. What is the best way in applying in the company? Best techniques, best asset when you are in the company. Sir. Pagkikipagsama, sir. Ha? Pagkikipagsama. So, Samahan po sa trabaho. what is that? English. Because you are going to go to in Canada or Australia or UK. Foreigner man niya mag-interview sa iyo. Langanin man Tagalogin mo, Bisayain mo. So important is attitude. Don't be lazy when you are in the company. Okay, what is the difference between IPCAW and GTAW? FCAW, sir, is using wire from the sizes 1.0 above. Sure, 1.0 IPCAW? Yes, sir. Based No. on my experience. Then, 1.0 IPCAW, wire. yes, sir. Sa MIG lang yan. Wala ka talaga pare. Hindi pwede pa na yan. Ang IPCAW is 1.2 diameter. So what is the difference between IPCAW and GMAW? One, sir. FCAW has flux. Then GMAW does not have flux. Then the different size of wire. What else? GMAW is solid wire. While the IPCAW is tubular. Hollow. No? Meron siyang flux. Tama ba? Yes, sir. Anong ginagamit ng GTAW? Na gas? Sir. Argon. Argon. Yes, sir. Okay, what is the PPE required when you are using GMAW and IPCAW and GTAW? Welding mask. What Gas else? mask. Gas mask. Very important. Proper uniform, sir. Then safety boots. Welding gloves. Okay. What is the duties and responsibilities of a welder in land-based? Job description mo. Antok na tuloy yung ano ko. Leon. Okay, yung ano mo, yung duties. Sa trabaho mo dun sa lupa. You must know how to read blueprints. Blueprints. Then What else? responding to emergencies.
Welding symbol. You know how to read a welding symbol? Yes, sir. Okay, can you enumerate the parts of standard welding specification elements? What is that? Oh, wag tumingin sa drawing ano natin diyan. Tagal ko nang sinasabi sa inyo. Sa isa, sir. Oh, siyempre yung parts, 'di ba ganun 'yan? Ha? Ganun 'yan. Ano 'yon? Yung sa Mga parts niya doon. yung Ang sa symbol, welding symbol. yung sa taas, sir. Ano 'yon? Other side, yung sa baba. Arrow side. Ano pa? Yung may bilog doon na may plug. Yung may flag, sir. Yung doon. Ano? Ha? Ano 'yon? Pan, field weld. Weld, ano pa? Mayroong bilog. Yung bilog, sir, ano? Weld all around. Okay, very good. So sa trabaho, Adrian, hindi pwede yung papalit-lit kayo ha, patulog-tulog kayo doon. Ako, sir. Ha? Gising kayo ng umaga. Lalo na sa ibang bansa, iba ang oras doon. Ha? Halimbawa, trabaho kayo ng alas 6 sa offshore. Dapat alas 4, gising na kayo niyan. Hindi pwede yung magpalit-lit kayo. Kasi mayayari kayo niyan. Yes, sir. So review ka pa, kulang ka pa sa ano. Asan yung mga notebook mo? Sa'yo ba ito? Opo, sir. Di ba to kay, ano, kay, Naringanda, sir. Nakangagi, sir. wala namang sulat. Wala, sir. Anak ng Shukoy talaga, oh. Ano tayo na, ano, asan ang mga drawing ng one? Wala, sir. Oh. Wala. Yung, Wood machine, wala, sir. yung mga storage rack ninyo sa steel. Wala din. Anong klaseng gagamitin mo ng kuan? Ng aluminum plate mo, wewieldingin mo sa Gmaw ngayon, anong klaseng wire gagamitin mo? Hindi mo, sir. Ha? Aluminum wire sa Gmaw. Siyempre, aluminum din, di ba? Ano lang, sir? Oh. Tapos magpapalit kayo ng bead liner, yung sa loob ng ano niya. Ha? Liner, sir. Ilan ang hasa ng ano mo pag naka ano ka 2G bat join. Halimbawa 12 mm na steel plate, ilang degrees yung bibil mo? Ilang degrees? 12 mm. Oh, na steel plate bat join. Standard, sir. Oh, standard siyempre. 27.5, sir. Hindi yan. Eh pipe yung sinasabi mo eh, steel plate tayo eh. Ilan ba? Hmm? Wala, sir. Oh, ilan? 60 degrees, no? 30-30. Minsan naman mayroong single bibil. Ha? Yung plate nasa itaas yun yung may bibil. Ha? Malaking bibil. Dito naman wala, naka 90 degrees. Mayroon kang drawing eh. Ano ang welding problem? Anong welding problem? Karamihan. Adrian. Welding problem. Kuwan, sir. Ha? Stick, sir. Hindi. O stick. O anong welding problem? Insufficient gap, sir. Tulo. Sufficient gap. Anong insufficient gap? Insufficient root gap. Then welding, too low welding current. O ano pa? Too slow travel speed. Yeah. Incorrect angle of electrode. Torch. Hindi yan. Yun yung ano na yan. Yun yung 5AC natin na tama na pag ano ng electrode o ng kuan ng tawag niyan. Para maganda yung result ng welding mo, kailangan ma-memorize mo yung ano 5C. Yung 5C. Pero yung trouble ba? Yung problema pag nag-welding ka, ano yun? Naman yan. Oh, sige. Wala. Paano yan? In-interview ano natin? Interview. Initial pa lang tayo dito. Hindi nyo masagot-sagot. Lalo na doon sa foreigner na mag-interview. Kasi foreigner ang mag-interview sa'yo or Filipino pero English speaking kasi landis kayo. Ha? Ganon din sa Seaman kayo. Mag-ano rin. English speaking din kasi mga foreigner din mga kasama mo. Oh. Ano yun? Mga welding problem, defect.
Welding defect. Wala rin. Palagi na ni Sir Fred dinidiscuss yan, ha? Ha? Marunong ka bang bumasa ng metrosan, Adrian? Yes, sir. Hanapin mo 485 mm. 485. Wala, kulang tong mga notes mo. Oh. Kulang. 485. Dapat lagyan mo to ng name mo dito, Adrian, oh. Dito, oh. Inano mo dyan, Adrian. Tapos 485 millimeter. Ito po, sir. Saan? Okay, very good. Okay, so mag-experience muna kayo dito. Ha? Experience muna kayo sa lupa. Hindi pwede yan na mag-diretso ka agad kayo na ano doon. No? Kasi kulang pa kayo. Tapos sa Lunes, magka-titrintis ko kayo. Ha? Yes, sir. Ikaw, si Renz, sino pa ba? Jasper. Ha? Yes, sir. Kasi hindi ko kayo nakikita yung welding niyo dyan kung ano yung result. So, ayusin mo itong resume mo, pare. Ha? Yes, sir. Oh, ayusin mo. Resume. Una kaagad dito sa name mo, tapos dito na kaagad duties and responsibilities mo. Ha? Mga functions mo. Pahuli na yung pinaka-last pages na yung ano. Hindi yata ikaw ang gumawa nito eh. Yes, sir. Ha? Bakit wala nang ano dito? Wala nang sa akin pangalan kasi resume nyo ito dito. Ha? Yes, sir. Wala na. No? Wala nang ano ko dito kasi resume nyo man to. Ito man yung isa-submit nyo doon sa ano. Ang ano mo dito sa iyo pangalan ito. Halata talaga na hindi ikaw ang gumawa. Kasi dapat dapat ito yung ano, reference iba yan. Iba ang forma yan sa reference. Dito yan sa itaas. No? Dito mayroon kayong signature diyan, name mo, no? Itong reference iba yan, no? Ilang tao ang reference mo? 3. Pinakababa niyan 3. Kukontakin yan kung sino totoo ba na ikaw ay nagtatrabaho. Diba? Yes, sir. Or nagtitraining. Kagaya kay ano natin, yung papuntang Australia, no? Australiano mismo ang kukontak sa akin, mag-i-email. Uy, pakicheck nga ma'am niya yung ano natin. Mayroon ba tayong internet? Meron. O pakicheck nga ma'am niya kung may ano ba, send ba sila ng email. Okay, balik ka Adrian, pag ano, ha? Mag-practice muna kayo, ayusin niyo yung resume mo, lagyan mo ng ano diyan, ha? Sure. Picture, hindi yung naka-stapler na picture, yung naka-computerize. Yes, sir. Ha? Okay. Baka kayo sa Monday, mag-practice kayo, tapos interview tayo uli. Yes, sir. Hindi pa ako satisfied. Kaya natutulog yung leon ko. So, thank you sa ating viewer. Ha? Thank you, sir. Kinig muna kayo doon kay Sir Fred. Thank you and good morning.